Ito ay marahil isang malaking good news para sa mga kababayan natin na nandito na sa Canada sa kasalukuyan at naghahanap ng katahimikan sa kanilang mga kaisipan. At habang nagbabrowse ako kanina, nakita ko ito na actually hindi lang isang immigration consultation yung kinakitaan ko nito, kaya hindi ko na babanggitin. Marami sila, immigration.ca, and then the government of Canada itself sa mga provincial. Nakapost na sa maraming websites. Yung new pathway para sa PR ngayong 2026, mayroon silang, kumbaga, 5 nakikita o tinitignan na dahilan para mas mapabilis yung pagiging permanent resident ng mga kababayan natin at ng mga ilang nasyon na nandito na who is working temporarily sa iba't ibang probinsya, So, yung kasing mga nakaraan, hindi kasi naging malinaw para sa mga sa ilan yung iba't ibang programa na nandoon sa kanila kung mapapermanent pa sila or what. Pero this is really a good news at para sa mga kababayan naman natin na nakauwi na o kaya naman nasa Pilipinas na, nasa ibang bansa na at hindi na pinagpatuloy, well, this is sad thing kasi kumbaga ngayon pa ba na matatapos na o tapos na yung kontrata namin, ngayon pa ba na tapos na yung kumbaga connection namin sa Canada, ay ngayon pa naman lumabas yung programa o yung, let's say, magandang programa na ito ng gobyerno ng Canada sa kasalukuyan, So mayroong 5 actually na bibigyang pansin ng gobyerno ng Canada ngayon, ng IRCC, na maging permanent resident yung mga nandito sa ganitong programa at maging permanent resident sa mas maikling panahon, So, yun yung kanilang target sa ngayon. Una, yung tinatawag nating USH-1B visa. So, ano ba itong USH-1B visa? Yung may mga visa na kung saan ay connected dito sa Canada na mayroong temporary foreign workers visa at living temporarily, pero mayroon silang connection dito sa Canada at nagbabayad sila ng tax o kaya naman mas papadaliin nila yung pagkakaroon ng technically ng visa sa mga nandito sa programang ito. It's because nakita nila na mayroong potential yung mga tao na ito, mga permanent resident na ito, na magbibigay ng, makapag-share ng kanilang, syempre, in terms of economy, hindi po ba dito sa Canada. So, gusto nila na kung interesado yung aplikante na mag-apply for this visa, ay sa 2026, makikita natin na mas maraming programa yung makikita natin na aprubahan sa mas madaling panahon. Isa nga yung tinatawag natin USH-1B visa. So, kung mayroon po kayong visa na ganito o yung makilala po kayo, tignan nyo na ito dahil baka ito yung chance ng mga temporary foreign workers na may US H-1B visa na maging permanent resident dito sa Canada if they wish to. Pangalawa, yung tinatawag nating mga construction workers. Sa construction world naman, marami sa mga firm, marami sa mga construction facilities ang nag-hire noong mga nakararaang taon ng mga foreign workers dahil nga in-need sila sa economy ng Canada at alam natin na may kakulangan sa tinatawag nating pabahay o kaya naman sa pagbuo ng bahay dito sa Canada. That is the reason why they hired many people, So makita natin ng mga nakararaang taon, nagdili-dali yung iba. May nagrally, may pinauwi ng mga, alam niyo na po yun. But this time, ay bibigyan sila ng priority ng gobyerno ng Canada para maging permanent resident. So, this is a good news kasi ang sabi dito, nagko-contribute na sila actually sa gobyerno at sa Canada itself. That's why they are giving priority din naman sa mga construction workers na talaga namang masisipag naman in terms of sa kanila. Meron pang mga kababayan tayo, na kung magbabasa kayo ng mga Facebook reel, sinasabi doon na ito ay kumbaga temporary lamang, Pero meron naman nagsasabi na sana dumating yung panahon. So, na kami naman yung pansinin ng gobyerno ng Canada kasi nga in-need kami at na-hire kami from other country and then napunta dito at worker kami ngayon.
At ito na yung pagkakataon siguro ng mga kababayan natin na maka-apply for permanent residency. Ano? Another one, yung mga nasa sector naman po ng agriculture and the fish. No? So matatandaan natin na lagi naman silang priority. Kaya nga lang marami ang invitation ng mga nakaraang taon, sabi natin. But nagkulang ngayon in terms of medyo hindi sila, yung iba hindi pinalad na makakuha ng permanent residency. It's because yung tinatawag nating unemployment rate sa mga ibang lugar ay medyo mas mababa. Kaya nga, doon sa programa na ito ngayon, makikita natin, they're not posting it yet, pero alam natin na mangyayari ito na sa mga susunod na panahon, 2026 sabi nga natin, ay priority ang tinatawag nating nasa sa mga temporary foreign workers na nasa agriculture and fish. So, ganun lang po yun, no? And of course, yung isa pa, i-replace nila yung Economic Mobility Pathway Pilot o kaya naman yung EMPP bang tawag doon na nun recently lang, no? Re-replace nito, bibigyan nila ng panibagong programa, ng panibagong procedure para makapag-apply yung mga nandito na sa ganitong programa. At kasi, alam natin, papaso na kasi ito ngayong 2025, pero ang sinasabi na parang i-extend ng 2026, no? Sa mga nasa EMPP. Ito yung mga foreign workers na, kumbaga, na-displace, kumbaga, at may mga foreign workers, yung mga employer na hindi nila makuhanan ng permanent residency. It's because of some reason na yung mga factors ng mga nakaraang panahon. So, ang gusto nila mangyari, basta nandito ka sa ganitong programa by 2026, ang parang sinasabi ng mga immigration consultation ay pwede na silang mag-apply for permanent residency. The fact na meron na silang tinatawag na visa pero temporarily nga lang. So, katulad din ng iba. Nga lang, ang kahalagahan nito, priority sila by 2026. Isa pa sa tinitignan ngayong 2026 ay tinatawag nating Rural Community Program and siyempre yung Francophone Community. No? So, ito yung mga programa nung mga nakararang panahon na tinatawag nating pilot program pero naging program na sila as a whole na sa kasalukuyan. So, rural community ay tinitignan yung mga rural areas na nangangailangan ng mga foreign workers na kung saan ay hindi makakuha ng mas malaking, let's say, bilang ng tao pero kailangan nila. Parang gano'n, no? That's why binigyan sila ng ganong programa na rural, kumbaga yung RCIP, parang gano'n, Rural Community Immigration Program, dati pilot program and then yung Francophone, for French speaking region dito naman sa Canada. So, ibig sabihin, yung mga 5 programa na yon ngayon ng gobyerno ng Canada ay priority nila sa kasalukuyan. And then, hindi pa nila binibigay yung eksaktong, kumbaga, ano ba yung balita, ano ba yung dito sa ganitong programa. Wala pa po yon, no? Yung paano ipaproseso, wala pa po yon. Pero, ang sinasabi ngayon ng mga immigration consultations, yung 5 na ito ang binibigyan at tinitignan ng priority ng gobyerno ng Canada, IRCC at ng iba't iba pang immigration na sector ng Canada sa kasalukuyan para maging permanent resident na yung mga nandito sa ganitong programa. Can I apply for this? Sa kasalukuyan, sabi natin, yung mga bago nag-a-apply papunta dito sa Canada, you have to go through doon sa iba't ibang programa pa rin ng Canada. Siyempre, titignan pa rin yung labor market impact assessment ninyo, titignan pa rin dito yung employment sector and so on. Kung mataas ba yung unemployment o mababa, nandun pa rin yun. Pero yung mga nandito sa ganitong programa, yung 5 binanggit natin kanina, sila naman actually yung mga nandito na at nagko-contribute na sa economy ng Canada at kailangan na nilang maging permanent resident. Kumbaga, paprioritize sila ngayon, it's because gusto nila na tapusin muna lahat na ang tinatawag nating mga temporary foreign workers. Not lahat, pero malaking bahagdan. Para sa ganun, sa mga susunod programa, alam nila ko sino yung mga tatanggapin at sino yung kukunin muna. Parang ganun pa rin po yun, no? Hindi pa lahat ito ay open for all. Ulitin ko po, sila po yung mga priority ngayon sa kasalukuyan, yung mga nandito na nagko-contribute na, nagbabayad na ng tax dito sa Canada sa kasalukuyan sa mga ganong programa, no? So actually, this is good news pa rin dahil makita natin na sa mga susunod na panahon, ano ba yung maging programa na aakba naman sa mga nakapila naman, no? So parang ganun lang po yun, no? Tapusin mo nito, and then yung mga nakapila, and so on and so forth. Parang ganun ang nakikita natin dito. So, pray na magtuloy-tuloy yung ganitong programa, mas mapabilis yung kanilang pag-approve para na sa ganun ay,
yung mga kamag-anak natin, yung mga gusto makarating dito sa Canada ay ma-approve na rin. No? So, ayun lang. Kita-kita tayo sa mga susunod na vlog. Maraming salamat. Paalam.